Ito, warning lang sa ating mga palasimba. Sino dito palasimba? Taas ang kamay. Yan. Punong-puno ka ng galit sa puso, magsisimba ka. Alam mo yun yung naging routine mo na lang, naging mechanical mo na lang yung pagsimba, pero may galit ka sa puso. May warning ako sa inyo, tatagalugin ko para mas bumaon. Mateo 5:23. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ka ng iyong handog sa Diyos, at maalala mong may hinanakit ka sa iyong kapatid, ibig sabihin, brothers or sisters in Christ, iwanan mo muna yung handog mo sa harapan ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Ang siste kasi, pupunta ka ng church, ang dami mong unresolved conflicts. It will block your communion with God. You cannot have peace with God while refusing to pursue peace with others. Are you listening? Hindi ka pwedeng makipagkasundo kay Lord, hallelujah, praise the Lord ka rito pag linggo, taas-taas ka ng kamay dito sa online service, and then pero kang galit sa puso dyan sa katabi mo. Yan yung naka-duster na blue na katabi mo. You see, forgiveness opens the way to true worship. Minsan nasa altar tayo, nasa church tayo, nasa holy place tayo, pero punong-puno ka ng galit sa puso, punong-puno ka ng pride at insecurity. Inggit na inggit ka rin sa iPhone na katabi mo, galit na galit ka rin sa kapitbahay mo na nakabagong Tesla, inggit na inggit ka rin sa kamag-anak mo na hindi naman nagbe-bless sa'yo. You cannot leave bitterness at the altar while keeping it in your heart. Go to God. Go fix yourself with someone, and then ayusin natin yung problema, and then let's go back to God. The altar is a place of surrender, not excuse. You cannot leave bitterness at the altar while keeping it in your heart. God asks for reconciliation, not justification.